So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, flip top tayo at ito yung isa sa mga request ng ating viewers. So shoutout kay Jobenson Dallas, suki natin yan sa pag-request. So siguro ang dami na niyang, kung bibilangin natin yung mga request na ito ni Boss Jobenson Dallas, sobrang dami na. So baka naman pwede kang umiscore ng ating clothing, Boss Jobenson Dallas. Pwede nyo i-check Jinan Clothing or JNN Clothing, guys. Pwede nyo i-check yon. So sa mga susunod, ilalagay na natin sa intro natin yon, yung clothing natin. Pero sa ngayon, hindi ko pa maharap, busy pa. So yan, pwede ko i-promote na lang muna dito, Jinan Clothing or JNN Clothing. Walang vowels yung clothing, guys. CLTHNG lang. So yun, makikita nyo naman doon. Makikita nyo ako doon. Tapos makikita nyo rin yung latest post ko na suot ni Dave, yung isa nating design. So yun, check nyo, and Roxy kayo guys, Roxy kayo, supportahan nyo yung clothing natin, kung paano nyo sinusuportahan yung YouTube channel natin. Okay, so yun, J King versus Martin, parehas Joker, parehas Makasinyo. So yun, rekta na or on point na yung bigay ko ng insights, no? Makasinyo, alam naman natin yan, no? Sa mga nakakilala kay Martin, for sure alam nyo kung ano yung estilo nito. At kay J King naman, lagi namang inaanggulo kay J King yun na senior rin daw, di ba? So makabagong basta Makasinyo, battle ng mga Makasinyo. So ayun, shoutout ulit bago tayo mag-umpisa. Jobenson Dallas, umpisa na natin to. J King versus Martin. Game. King, pili niya mauna. Si Martin, pakinggan natin. Game. Unang balat, gubat 8, Martin. Yo! Bago ako magsimula, gusto ko lang pasalamatan yung babaeng nag-message sa akin sa Facebook. Pangalan niya, Jamie Ann. Pasensya, hindi ko na maisasali yung mga sinabi mong 10,000 na utang ni J King na pinuhunan dun sa clothing line niya. Tsaka yung bulok na ipin ng asawa niya na di pa nabubunot. Baka kasi paglabas ng video na ipabunot na nila. Gago. Pero maraming salamat. Gubat game! Yay! Bansot! Bistado ko na atake mo. Para sa panalo ako'y aasarin, pero ibabalik ko rin sa'yo pagkat sa panalo ikay aasarin. Kung ako boses Doraemon, ikaw boses Oneo na laseng. J King, ikaw lang yung bansot na umaastang malaking. Gago ka tumbas ng yung tayo parang asong nakaupo. Your Highness, taas no utong si bansot. Pag sumasakay ng jeep, di na kailangang yumuko. Huy Nubo, bago ka pagambalain ako po, bumalik ka na kung saan ka man ang galing na punso. Wala na yatang pag-asang tumangkad si Bay. Consistent ang tibay. Galit na galit dun sa matataray kasi naiinggit sa pagtaas ng kilay. Bibigyan kita ng advice at tips. Ba't di mo ipuhunan yung 4'11 mo na height kid, baka sakaling tumubo ka sa 5'6. Di ba pumunta kayo ng Taiwan? Kulit no? Yung mga ganong gestures seed nyo no, sa delivery din. Hindi naman saktong-sakto yung delivery na ng kay Sinyo, pero may glimpse si Martin na Makasinyo yung style niya, no? The way he deliver those lines, diba? Those gestures, diba? Yung makikita, makapansin nyo naman yan Ba't di mo ipuhunan yung 4'11 mo na height kid, baka sakaling tumubo ka sa 5'6. Di ba pumunta kayo ng Taiwan? Pumunta siya ng Taiwan, pues. May nalaman akong chismis. Dispirado si Gago sa height increase. Naghanap ng Jordan na sapatos sa Nike si Best. Nagtanong sa Taiwanese. Gusto niya yung may takong na 5 inches. Bansot naman. Sa kaka-clone mo dun sa
Joker, nagmumukha ka ng clown. Di ka niya kabahagi. Di kasi seryoso pag ikaw naghahatol, nagpapatawang hari. Malasinyo galawan pero di niya gamay. Dami niyang wordplay kanina pa, no? Kanina pa. Ayan, yung hahatol, tapos nagpapatawang hari. Diba? Ang dami niyang laro doon. Nagpapataw ang hari, tsaka nagpapatawa ang hari. Tapos yung haha na tawa, hahatol. Diba? Ang dami. Simula pa kanina, hindi ko na isa-isahin. Pero ayos yung mga singit-singit na wordplay ni ano dito, ni Martin. Patawang hari. Malasinyo galawan pero di niya gamay kaya palyado. Sumusunod sa yapak ng haring Joker para makasabay lang si Gago. Dapat pangalan mo, Stephen King. Sa sulat mo may mamamatay na payaso. Pero kung sakaling king yan, wala pa rin yan sakaling kingan. Mahal na hari, ako na bahalang magligpit ng napagkainan, last supper. O huling pagsasaper mo na pagkat. Holy Week na next week. Pero parang araw ng patay yung bagsak. Di na aabot ng dedo na rival tong hari. Patay na sa undas. Pat! Okay. Pag nagpaulan ako ng punchline, magdidilim ang iyong pananaw. Bahagyang buntot, huwag ka magsisiga-sigaan, bayaw. Wala ka namang bahag. Hari, di ka nasisikatan pa ng araw. Bawat hakbangkot galaw, bantayan mo palagi. Baka wala ka nang mapuntahan. Di yun malabong mangyari. Malapit man o, malayong atake. Yo, check. O parang gusto mong mayari. Sabi ko, check. Oras na para tumakbo at magtago tong hari. Galing. Okay, yung, ano yun, chess piece. Yun yung naging reference niya. Okay, ano lang, mabilisan lang. Ang pinaka naging highlight ng, or highlights ng round 1 ni Martin is yung mga wordplay niya, no? Para sa akin, yung mga jokes niya okay naman, pero I think ang pinaka naging effective sa round na to is yung mga wordplay niya, 'di ba? Effective naman yung mga jokes, pero ang tumatatak is yung mga ganong yung mga wordplay, yung mga at yun lang talaga no? Mga wordplay lang talaga ni Martin, 'di ba? So, kahit saan mo tignan from start to finish, doon pa lang sa umpisa may mga maririnig ka ng wordplay. Gitna may wordplay. Dulo may wordplay. Diba? So, doon lang talaga umikot, no? Tapos, effective din naman yung mga nagamit niyang angulo. Pero I think hindi ganun kabigat yung pinakapunto nun. So, yun. Pati yung mga jokes, effective din pero hindi ganun ka-epektibo or ka-impactful yung mga jokes na yun. So, yun. J-King, pakinggan natin. Yo! Pati pagpunta ko ng Taiwan, pinupuno ni Gago. Palibasa, eto makakarating lang ng Taiwan pag nag-apply ng trabaho. Unang beses ko sa Cebu, putang ina, yung laban nakakadismaya. Akala ko pagpasok ko ng gubat, puro mababangis na hayop makikita ko. Si Doraemon lang pala. Isang pusa. Puta, anong magagawa nito ngayon? Hindi nga ako kinaya ng hari niyong leon! Gubat game! Alam mo yung mga nakalaban kong Bisaya? Simula nung tinalo ko, lahat sila nag-iba. Halimbawa, si Snub. Dati Snubero yun. Pero ngayon, namamansin na. Si Pangs. Di na bumatel. Mas pinili na lang mag-emo. Si ALX lang ang ayaw magbago. Kasi kahit anong ihita ko sa dila, ayaw pa rin dumiretso ng Tapos ngayon si Martin lang, hamak gagaling ng binanggit ko diyang pangalan. Tapos ngayon si Martin lang, hamak gagaling ng mga binanggit ko diyang pangalan. Kaya paano ko bibigyan ng laban na tong maganda? Kung boses pa nga lang, ang pangit na. Malamang sa di ka nakapag-asawa. Kung uso pa yung harana. Gago. Sa bagay, si Martin ka nga lang pala, pero hindi na Nyebera. Okay. Kaya kami pinaglaban ni Enigma.
Kasi parang match daw kami. Mukha daw kasi kung mambubugbog, tapos mukha naman siyang magugulpe. Kaya bakit pa daw kita kinalaban? Kahit alam kong punching bag ka lang sa bakbakan. Sagot ko parang si Pacquiao lang yan. Kahit malakas na't magaling, kailangan pa rin ng praktisan. Natuturuan. Kasi sabi niya, mahilig siyang mamuna ng kamalian ng iba. Pero yung sarili niyang kamalian, hindi niya napupuna tulad ng engineer daw si Marshall. Kaya sila pinag-draw. Ha? Ano ulit? Engineer nagdodraw? Baka tinutukoy mo, architect! Yan ang hirap, porkit bago, masyadong na-excite tong mga receiver. Hindi na sinisigurado yung laman na parang Lazada lang naman, kaya napepeke kayo sa deliver. Nice. Tapos kung mag-rhymes ganito, nagbibilang ka ng sarili mong itlog na di pa napipisa yung sisiw, isa kang hambog. Eh di kinain mo lang din lahat ng basura mong salita, kaya inalat ka sa junk food. Hambog! Tinugma mo sa junk food? Puta yung tugma mo, hindi tugma doon. Mas magaling pa nga yata sa'yo tumugma sa tugmaan si Ojiwon. Tapos yung tryouts, ganito yung sabi niya. Huwag kang magmalaki adre. Kung may reklamo ka, ireklamo mo sa LTFRB. LTFRB? Ano ibig sabihin mo doon, pre? Pinagsama mo ba yung LRT at Jollibee? Gago. O baka sabihin, nilalait ko accent ng mga Bisaya. Natural malamang. Lalaitin ko accent ng Bisaya, pero yung Bisaya ang kalaban ko lang. Tangina na. Naghahanap pa ng kakampi. Tarantado! Ano gusto mo? Bisaya kalaban, tapos tirahin ko mga Ilocano. Siraan ulo. Sabi pa kay Aser, mamamaga tong puwit na to, parang pumasok ng fraternity. Mamamaga yung puwet, parang pumasok ng fraternity. Halatang walang alam to. Sa prathita ang binabangag, hindi puwet ang ina mo! Palibasa, fraternity na yata, tingin na to porket madalas siyang paluin ng nanay niya sa puwet. Hindi nga daw siya bumabanat ng as, pero yung as ni Aser hanggang round 3 tinitira mo. Pero wag kang mag-alala, ngayong yari ka na sa as, ikaw naman ang sisibakin ko. Kaya ka lang nung nakaraan sa kanya nanalo, kasi sinayko mo mga hurado. Sinabihan mong ipaliwanag ng maayos kahit walang maayos sa ginawa mo. Ngayon sa king ka mamuliti ko, siguradong wala ka ng maloloko dahil kabisado't bisto ka na nila Mar, kaya hindi ka na iboboto. Galing! Tangina, klaro na JK yung round 1. To be honest, slow start si J King and dumating din sa point or sa point of view ko na baka itabla ko yung round 1 kasi ganun kabagal yung yung facing ng J King. Pero lumakas yung round or yung tumaas yung energy ni J King simula nung binrake down niya. 'Di ba? Binrake down niya si Martin, yung line mock, sabi niya kay ganto, sabi niya kay ganyan, yung mga jokes pumasok na, 'di ba? Yung fraternity daw sa puwet pinapalo pero sa hita naman, 'di ba? So 'yun, ang daming pumasok na linya ni J King para kay Martin. And kay Martin naman, medyo nakulang. Sabi ko nga sa inyo, may kulang may kulang sa DN, kulang sa DN yun, kulang sa power. Yun yung pinaka concern ko naman kay Martin. Pero kay J King, ayun, slow start man, pero I think nakuha ni J King yun kasi mas effective. Nakita nyo naman, mas nakakatawa rin yung mga jokes na nilatag niya dito. So I think malinaw yun na J King. Second half, umarangkada si J King. Then Martin, okay naman malinis naman, maganda naman yung mga punto, yung mga wordplay niya, pero I think hindi ganun kabigat yun. So that's 9-7 in favor of J King para sa akin sa round 1. Round 2. Nakakatawa. Tinira pa akong pusa nitong gago. Pwes kukulangin yung rounds mo na 3 pagkat siyam yung buhay ko.
Di ba may networking kayo ng asawa mo nun? Titan Gel. Gago. Kaso nalugi na ngayon. Paanong di malulugi ginawa mong maintenance na sabon? Hindi porket mukhang titi ka, umasa kang lalaki ka sa ganun. Julius Sinon, di naman masamang mangarap ng mataas. Ang masama yung mangarap kang tumaas. Ika'y peking di pwedeng magpatunay. Real talk, maiksi ka na. Habang buhay. Pag nag-date si Mang Mang, kasama yung kabit niyang Jamie Ann, yung nagbabayad yung chick malamang. Kasi short yung budget na naman. Palagi na lang short, J-King naman. Sa susunod, mag-brief ka na lang. Panda ka na, babayero ka pa. Umi-XB yung galawan. Ganyan sila. Paglubusang hinayaan. Mahilig ka rin pala sa bibe, kaya tuluyang nahawaan. Bibes, gastakli, tulo. Jamie Okay. Ann, di ako magaling na shooter. Panay mintis, pasensya. Kung tinamaan ka, parang sablay na 3-pointer pagkat mistress yung tinira. Kawawa asawat anak mo. Kawawa asawat anak mo. Marupo ka na haligi, pare. Yung asawa, itinabi. Tapos ibang babae, yung itinabi. Ouch! Ouch! Julius Sinon! Nasa na yung sumpaan nyo sa harap ng Diyos at relihiyon? Sa hirap at ginhawa, hirap sa kanya, sa'yo yung ginhawa, aba. Sa hirap at ginhawa, hirap sa kanya, sa'yo yung ginhawa, aba. Hindi pwede yon. Pero wala na siyang magagawa. Nasa dulo na ng pangalan niya, apelyido mo. Kaya nasa huli yung si Sinon. Nasa uli yung season. Okay. Di ba? Yun yung highlights ng ng sulat, no? Sulat na lang kasi 1 and 2 nakita na natin, no? Nakikita natin yung round 2 na papakinggan natin. Yun talaga yung pinaka major factor or major point of returns ni Martin, yung mga wordplay. Binasag mo yung tiwala. Di mo na yun maibabalik. Hiwa-hiwalay na mamaya ngayong nadurugtong nangangabit. Galing, no? Mrs. Sinon, ito'y alok lang na simple. Kung gusto mong gumanti, nako, pwede. Kung gusto mong gumanti, nako, pwede. Tawagan mo ko, 0910-129-6473. At lilipad tayo ng matayo gamit ang saranggola ng yung pepe. Mrs. Sinon, Danica, di ba? Oh, Danica! Di ka naman masasarapan sa bugwit na to. Bukod sa maliit na yang sayo, pag nagsisex na daw, nako, hanggang pusod lang daw abot ng dila mo pag nagsi-69 kayo. Gago. Ouch! Maliligaw ang iyong anak pag sumunod sa iyong yapak. Walang patutunguhan. Di namin kailangan ng iyong panunungkulan. Di mo pwedeng angkinin ang king sa iyong katauhan kung ang nag-iisa mong bunga ay di mo kayang pamunuan. Okay. Better. Much better. So, yun yung ko. Yun naman yung tingin ko nun sa round 2. Mas malakas yung atake ni Martin dito kasi mas direkta. Medyo may pagka-personal yon, personal shit, and para sa akin mas naging mabigat yung mga punto niya. Kung sa round 2 nabitin ako or nakulangan ako sa bigat ng mga pinupunto ni Martin, dito sa round 2, yun, nakita ko, naramdaman ko yung mga yung bigat ng pinupunto niya dito. Plus samahan mo pa ng ng mga personals. So, para sa akin, mas malakas yun. Tapos, still, the highlights of his rounds were
word plays, no? So kita nyo naman, napansin nyo naman, ang daming word plays, and hindi ko na-isa-isayin yun. So yun, word plays, mas maraming effective na angulo, mas maraming mabibigat na punto. So nag-evolve from round 1 to 2, mas malakas yung round 2 para sa akin. Okay, J King, pakinggan natin. Tangina, round 1. Round 2, umikot lang sa height ko tsaka asawa ko. Kaya take note na lang ha, sa mga hurado. Tangina kung mananalo pa yung ganito. Okay, round 2. Yo, tol, papayuhan na kita. Dahil round 2 na, papayuhan ko na yan. Yung rounds mo, wag masyadong habahan. Kasi paglabas ng video, lalagpasan din naman. Okay, game? Yeah! Iloilo represent. Palagi niya yung binabanggit. Kalako, astig at malupit. Pero Iloilo sa Cebu, panghugas lang pala ng puwet. Kaya bakit? Kalumaban sa hari na yumare sa may kapal. Kahit na alam mong hindi tayo match, parang Balakid at Marshall. Hindi tayo match, wala at Marshall. Kasi kahit sa kanta o battle, alam mong nauuna ako sa'yo. Kaya Enigma, ba't mo tinatapat sa akin? Itong mga nasa likuran ko. Kaya nga kahit sa pag-aaral, palaging kulelat si Gago. Kung hindi pa lumabo yung mata, di makakaranas ng mataas na grado. Pero meron naman niyang isang panalo. Dito rin sa gubat, mga tol. Iisa na nga lang yung panalo niya. 3-2 pa yung score. Sa nag-iisang panalo mo, dapat talo ka pa. Kung matalino lang yung mga huradong nakapalibot, napansin sana nilang rounds may parang Ferris wheel dahil sa isang anggulo lang umiikot. Ano ka ba, nasunugan? Bakit wala nang makuhang bagay itong kuting? Kaya paano ka naging Doraemon na flip-top kung mas marami pa sa yung nilalabas na gamit si Tuwing? Ganda nun. Kaya kung nakapasok ka man sa eskwelahan na to, sa ibang estudyante, huwag mo nang ipagyabang. Baka nakakalimutan mo, Doraemon, sa alimpusa ka lang. Kaya nga kahit si Enigma, walang paki sa'yo. Kita mo lahat ng MC dumayo, pinag-aeroplano, ikaw lang pinagbarko. Kahit higaan, nakahiwalay siya, nakahiwalay niya. Sa kama kami lahat, sa CR siya. O wag ka na magtampo, talagang hindi ka lang obligasyon. Di ba sanay ka naman doon? Kasi kahit sa palabas nyo ni Nobita, isa ka lang namang ampon. At ba't ganun? Napakinggan ko mga kanta mo. Pexman, mamatay man, sintunado. Mas magaling pa nga yata sa yung mag-rap, yung Martin na Coco. Tapos feeling gwapo. Sa dalawang ilog daw namamangka siya. Ang yabang ng mangmang. Samantalang nung nakita ka ng babae sa ilog, imbis na magpasagip, nagpalunod na lang. Kaya babaero naman pala. Gusto pa pang babae, dalawa. Kaya yung asawa mo iniwan ka at naghanap din ng isa. Matuto kasi mag-control. Wag lang baon ng baon. Dahil hindi ka naman si King Badger para yung ex maging batalyon. Panis! Tapos nakikipagbalikan siya doon sa dati niyang deer. Kahit may iba nang may deer. Kaya bakit Martin pangalan mo? Dapat Martir! Kaya ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka sa banyo pinatulog pare. Kasi alam nila na sanay ka na. Kahit sa ulo magkatae. Ano? Nasasaktan ka? Nasasaktan ka? Nasasaktan siya. Sabi na sabi. Kaya di na makasagot. Etong tigas na pambato ng lugar nila. Eh bakit ang lambot? Kaya tandaan mo na huwag ka nang uulit-uli. Dahil pag umulit ka pa, kahit solid kang pumunta, liquid kang iuuwi. Tong inang yan, hinabol na naman ni J King yun. J King pa rin, men. J King pa rin. Consistent na J King. Slow start ulit para sa akin. Hindi masyadong yun, mabagal yung pagkuha ni J King ng momentum niya. Pero pagpasok ulit ng second half, dun ulit umarangkada si J King. So, yun, same story. Kung ano man yung naging komento ko sa round 1 ni J King, ayun at ayun din yung magiging komento ko sa round 2 niya. Halos same lang talaga ng naging atake yun. So, ayun, para sa akin, same lang. Tapos kay Martin, si Martin lang yung nakitaan ko ng pag-angat ng writtens, ng value ng writtens, no. So andun yung bigat ng punto, andun yung
magandang yung mga personals, 'di ba? Yung mga wordplay syempre andon. So, mas malakas yung round 2 ni Martin compare sa round 1 niya. Pero si J King consistent 1 and 2 parehas yung yung naging approach. So, ayun. 9-8 in favor of J King sa round 2. So, round 1 9-7, round 2 9-8, lumakas si Martin doon. So, that's 18-15. First 2 rounds J King 'yon, men, para sa akin. So, round 3 pakinggan natin. Mukhang talo na ako, mga dudong. Nagparinig na. Humingi na sa grupo ng tulong. Round 3 game. Di raw siya takot kay Tats dahil marami na siya. Pues hindi rin ako takot sa yung Tats, King ina ka. Mas nakakatakot pa yung props ni Tweng na dala. Sabi niya kay Pistolero, nung pinanganak hanggang dibdib daw sinisaryan. Payatot na bansot na to, makalait sobra. Ikaw nga, di alam ng nanay mo na buntis siya. Ikaw nga, di alam ng nanay mo na buntis siya. Akala niya busog lang siya. Iniluwal ka lang daw sa pamamagitan ng purga. Guys, nasa na ba si Martin? Hindi na siya bumabattle, no? So, sayang. Sana mabigyan ulit ng chance si Martin na bumatel. Kasi yung mga jokes niya, habay no? Pasok eh. Iniluwal ka lang daw sa pamamagitan ng purga. Sa ultrasound, akala nila bulati ka nung una. Nung lumabas, umiyak, sabi nung kumadrona, oh hala, tao ang puta. Pero lumaki naman siya ng maayos. Mali, parang hindi maayos kasi hindi naman siya lumaki. Mali, parang hindi maayos kasi hindi naman siya lumaki. Nanligaw to dati, grabe, ibang klase, ito sabi. Paano mo malalaman pag kinikilig ka dun sa lalaki? Sagot ng babae. Pag nakaramdam ako ng spark, yun, nangyari, kinuryente, 2,000 bultahe. Gunggong! Pinagsisigawan pang sa lugar nila namatay si General Luna. Akala mo talaga siya yung pumatay, anak ng puta. Akala mo talaga siya yung pumatay, anak ng puta. Sa laban yun ni Pangs at Alex, nilapastangan at nilait mo yung mga Bisaya ng sobra. Oh, anong masasabi mong nasa harap mo na? Balimbing! 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 Pag Bisaya, mahusay tumumbok ng punto. Malamig na sa ngayon yung noong pakulo mo. Anong trending sa TV at radyo? Doon lang nabuo to. FB jokes at FB quotes, doon namumulot tong bobo. Palibhasa kasing iksi mo lang yung buntot ng bear. Kaya sumusunod ka sa uso! Yung tatay mo, inatake sa puso. Gago. Ouch! Inatake sa puso, tapos tinawag mong daddy si Enigma. Alam ko na pakay mo. Para ilakad yung karir mo, kinailangan mo ng stepdad at alalay bro. Ay. Pues sir, hindi pa manok na pambato to. Pagkat sisiw pa tong inakay mo. Bago mo ko pakitaan, wala ka namang pinakitang bago. Magaling ka lang magpatawa, pero walang nakakatawa sa pagmamagaling mo. Woohoo! Oo, totoo. Yung berso walang bars na masakit, pero yung masakit na bar sa berso ay yung totoo. Masyadong masukal. Hayaan mong ihatid kita sa hukay. Ito'y huling hantungan. Parang bahay libingan mo bay. Welcome sa gubat na to. Tuloy, yan pwede kang tumira pero walang ititirang buhay. Malakas Malakas men. Real shit, no? Sa mga hindi naka-appreciate ng lines ni Martin. Hindi ko alam sa inyo kung bakit hindi. Pero ako para sa akin, maganda yon. Malakas yung niya, mga
Especially yung mga jokes niya. Para sa akin, ang underrated nun. Pero hindi rin no? At some point, parang hindi mo rin maiisip na underrated kasi patok diba? Swak, pasok, diba? So, para sa akin, ang ganda ng graph ng performance ni Martin kasi pataas, diba? So, I think ito yung strongest round ni Martin, round 3. And I think feeling ko mahirapan si J. King habulin yung round 3. Sa tingin ko lang naman, kailangan ni J. King na taasan, higitan yung first 2 rounds na performance niya. Pero kung hindi magagawa ni J. King yun, baka possible tumabla lang siya or baka ibigay pa natin kay Martin. Malakas yung round 3 ni Martin, guys. Hindi mo pwedeng i-disregard yun. Hindi mo pwedeng sabihin na ineffective si Martin sa na yun. Pasok lahat ng mga jokes niya. Tapos, sort of personals, pero kita mo naman yung effectivity nun. So, I think deserve ni Martin yung malaking score sa round 3. Pero pakinggan muna natin yung J. King. Yo! Inatake daw sa puso, tatay ko. Yan ang sabi na to. Huwag kang mag-alala. Konting panahon na lang, mamamatay na rin yung tatay mo. Pati yung nanay mo, pati yung lola mo, pati tito at tita mo. Tangina mo! Hayop na to. Okay. Alam mo yung tumatak mong linya? Di ba hindi? Kasi wala kang tumatak na linya. Okay, yung mga ninakaw na lang niya. Game! Game! Yung linya niyang parang pulis sa pelikula kasi dumarating lang pagtapos na putukan. Di ba ninakaw mo yung kay Diwan? Sa isang MC ng World War. Sa isang MC ng World War. Oo, nandun kami. I'm sure. Kaya akala ko ba pag nasa flip top, professional? Bakit professional tong magnakaw sa amateur? Hindi nga niya pinalagpas. Pati yung linya ni Looney, nasampaling kaya kita ng 1,000 tagpipiso. Tapos sinabihan mong carbon ni Looney si Acer. Ikaw nga tong nangopya mismo. Kaya paano ka naging rapper? Kung umaasa ka lang sa kanila. Dapat nag-janitor ka na lang, total mahilig kang mamulot nang tinapo na ng iba. Yung mga ninakawan mo, iisa-isahin ko pa ba? Paano ko yun iisa-isahin? Ang dami na nila. Kaya ngayon, naintindihan ko na. Lahat-lahat pare, kung bakit palagi ni Doraemon sinasabi ang mahiwagang mensahe. Tapos mabanlait ka pa? Sa pangalan mo, hindi tugma yung ginagawa mo ngayon. Akala ko ba si Martin Luther King ka? Bakit ang hilig mo sa diskriminasyon? Tapos pag nag-rap pa, pag-rap na ang usapan, wala na malapag to sa ambagan. Puro batal lang kasi ang kaya mo talam, kaya tawag sa inyo, raperan. Yung tryouts pa nila ay written. Kaya nakapasok dito ng madalian. Samatalang ako sa 16 lumawis, pa pinagdaanan, kaya literal na narating pinaghirapan. Pero kung sasabihin mo na kami ay dalawa doon, tiyak matatanggap ko yun. At least freestyle kami noon at kami ang naging kampiyon. Baon, tung humble, na humble daw. Pero pinagyayabang na humble siya. Puta, humble ba yun? Sa sinabi mo, parang nagpakita ako ng chewy choco, tapos ang inilabas mo, Toblerone. Tol, tandaan mo, lahat ng lumalaban, may inayayabang dito. Nasa sayo na lang yan kung dadalin mo hanggang sa pagbaba ng entablado. Kaya nga ako tahimik lang, dahil naghihintay lang ng tiyempo. Pero siguradong tatamaan ka, parang suntok kay makagago. Nice. Ang dami na nag-trending nung nakaraan. Ikaw lang hindi. Kaya sa ginagawa mo, wag mo kung ipares. Dahil set up ang kuaway, ikaw pinapakita mo malaswa like Jimmy Paredes. Kasi mga tol, dati niya rin gawain mag-jackal sa video call. Kaso kumalat dahil celebrity. Kaya yung apo niyang nagha-hiking, sobrang hiya na sa society. Pati kasi sa camera, kumakain ka. Ayan tuloy, tumataba ka na. Dati kamukha mo lang si Doraemon, konting balahibo na lang, mudya ako na. Baka sabihin niya mababaw, walang kahulugan yan. Kaya naging mudya ko yan kasi wala na siyang katawan. Hawak ko na lang yung ulo mo na iuuwi ko sa bahay pandagdag sa tropeyo ko. Laptop, gubat. Okay, so anong sabi ko kanina? Kailangan malagpasan ni J. King yung performance niya sa rounds 1 and 2, but I think hindi nangyari yon.
So, malinaw para sa akin na ibibigay ko yung round 3 kay Martin. So, actually, nag-iisip ako kung ibigay ko ang tabla yon, pero I think hindi naging ganun ka-effective si J. King sa round 3. Yung pagla-line mark niya, yung mga knockout na linya daw. So, para sa akin, hindi niya na-deliver sa atin yon ng mas maayos or mas kapanipaniwala. So, I think malinaw yun na Martin. So, 9-8 in favor of Martin. So, ayun lang naman. Ganun lang kasimple yung magiging judgment ko dito. Rounds 1 and 2, malinaw J. King yon. Round 3, malinaw naman na Martin yan para sa akin. Ang ganda nung performance ni Martin kasi from round 1, 2, and 3 pataas eh. Kay J. King naman, 1, 2 consistent. Pagdating sa round 3, medyo lumaylay ng konti. Pero ayun, 9-9-8, that's 26 points for J. King. Then kay Martin naman, meron siyang 7, 8, tsaka 9. So, that's 24. So, 26 to 24, J. King. J. King boto ko dito. 8, J. King versus Martin. Magiging spam. Bakbakan yung laban na yun. Pero ang boto ng hurado, 4-1. Magiging tayo lahat para kay J. King. Yeah, 4-1, J. King, malinaw. So, judges tayo. Salamat nga pala kay Sir Arix sa lahat ng pricing nyo. Judges. Yo, first round, clear naman no. J. King yun. Medyo nagpapaintos Martin. Round 2 medyo toss up. Pero medyo nabawasan mo ng puntos si Martin kasi parang bumalik na naman siya sa mga anggulo ng first round niya. So malakas din, kaso nga lang parang medyo saturated na. So J. King din yun. At entertaining ba yung material ng J. King. Third round, Martin yun. Iba yung anggulo niya, mas malakas yung hampas. Yes, so, totoo yun. J. King. Yes, parehas kami ni Marshall. Yo, Jack Toy, pinoto ko si J. King. Para sa akin kasi mas aggressive yung approach ni J. King sa battle. Tsaka, tama nga yung sinabi ni J. King, pabalik-balik na lang yung angle ni Martin. Kaya yun, all 3 rounds para sa akin, J. King. GI nga pala, pro Primers. Ay, klarong-klaro naman eh. Hindi ko nalang pahahabain pa, J. King. Yo, GL, ako yung umoto sa isa para kay Martin. Oh. Para sa akin yung highest ni Martin is mas mataas kaysa kay J. King. Although consistency ni J. King on 3 rounds, para sa akin mas creative yung comedy ni Martin kaysa kay J. King. Pero props sa rin kay J. King at props kay Martin. Yun, Martin. Binoto ko pala si J. King sa round 2 dahil sobrang taas ng entertainment value. Pero sa round 3 binigay ko kay Martin dahil sobrang lupit ng mga technical na sulat niya. So J. King. Okay, so yun no. Halos si Pen tsaka si Marshall parehas kami ng boto. Yung isa kasi all 3 rounds eh. Yung isa naman si GL naman Martin no. Pero yun, halos the same lang naman ng komento or kung paano namin nakita yung battle at yung judgment ng mga judges natin. So yun, shoutout ulit Joven Sandalas. So yun, ulitin ko lang, Roxy ka naman ng clothing brand natin, diba? So supportahan mo rin yung clothing or yung mga clothing items natin as well as our YouTube, no? So yun lang. Kita-kits tayo sa next na review. Dalawang request video na lang to. So sana matapos natin ngayong week. Tapos siguro baba tayo ng Motus, no? So yun, para April 1 bakbakin natin yung 1 up. So yun. Okay? So kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.